Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, Brother Aljan. Mukhang wala si Brother Aljan sa ano natin may iniwan bang video si Brother Aljan, Brother Romel? Sa'yo, Brother Romel, meron bang iniwang video si Brother Aljan? O kaya hatang wala. So, dahil nagpaliwanag, anuhin ko na lang, si Brother Aljan wala siya sa linya. Ganito na lang. Liwanag ko na lang yung tungkol sa ginamit ni Brother Angel na Guadalupe. Okay, dito tayo ngayon sa Our Lady of Guadalupe. Guadalupe. So, ito yung ating saliksikin. Ayon dito, ang feast day of Our Lady of Guadalupe is nangyari to the December 12, 2000, December 12 pala, hindi pa 2000. Ba't ako napunta sa 2000, ano? Nakapagtataka, ba't ako napunta doon? Okay. Apparition occurred in 1531, 10 years after the seizure of Mexico City. Yung pala, doon pala nangyari ang apparition sa 1531. The narration about the apparition of Our Lady to Juan Diego are contained in a document called Nican Mupuhua, which means here is stated, or here is told, or weye tlamaut, ang hirap namang basahin ito, no? Written in the Nahuatl, the Aztec language. Siya ay ano ng Aztec language. Okay, then proceed po tayo sa ating talakay. Okay, naririnig ba tayo rito? Tingnan ko nga. Okay, yan. So, tuloy natin. It was written around the middle of the 16th century by an Indian scholar named Antonio Valeriano. Unfortunately, the original work has not been found. A copy was first published in Nahuatl by Luis Lasso de la Vega in 1649. So, ayan yung naturang kopya. Yan, palakihin natin, no? Hindi siya ganong makita. O, yan. So, yan ang kopya. Next. Noong ang Mexico City noong 1531 is ruled by the Aztecs. So, ruled siya ng Aztecs before 1531. Human sacrifices are done. So, para tong nandoon sa sa pelikula na naprobo yung pelikula na Apokalipto. Para pare-pareho doon sa Apokalipto yung pinupugutan ng ulo, no? Cannibalism is apparent. So, uso doon yung yung kumakain ng tao. The mightiest god was Quetzalcoatl, the feathered or stone serpent. They have a great mother god called Tonantzin. Ba't hindi yata nakasali si si Bakunawa? Sa kasing pelikula kasi doon sa nakita ko yung Bakunawa. Okay, ito naman tayo ngayon sa next. First story of the apparition. First apparition, Saturday, December 9, 1531, on his way to the church in Mexico, Tlatelolco. While walking near the little hill called Tepeyac, he heard singing. So si Juan Diego, naglalakad siya nito, papunta siya sa sa simbahan sa Mexico. Nung siya ay naparaan doon sa Tepeyac, parang may narinig siyang kumakanta, no, ng mga parang ibon. When the singing suddenly stopped, he heard someone calling him Juanito.
Dearest Juan Diego. Sabihin na matigil yung parang kumakanta ng mga ibon, napansin niya may tumatawag sa kanyang pangalan, Juanito, Dearest Juan Diego. Ito sinabi sa kanya, No, for sure, my dearest and youngest son, that I am the perfect, ever virgin, Holy Mary, Mother of the one great God of truth, who gives us life. Ayan o. So, tamo, Mary mo nagsasabi siya ay the Mother of God. Tapos, nung nakarang araw, debate kami ni Peter Pindon, panayang kay iwas niya sa daloy naman ng kanyang mga explanation, kung unawain mo, ay tugma naman sa ating turo. Who gives us life. I want very much that they build my sacred little house here. So inuutusan nito si Juan Diego na magtatag ng kapilya doon sa kung saan nagpakita sa kanya ang mahal na Birheng Maria doon sa Tipiyak Mountain. Hill. No? So Juan Diego begs Our Lady to have one of the nobles or one who is held in esteem to deliver the message. So sabi ni Juan Diego, hindi ako nararapat. Hindi ako karapat dapat para ako yung pag-utusan. Hanap ka na lang po ng iba. Ang sinabi sa kanya ng Our Lady ng Guadalupe, Listen, my youngest and dearest son. Know for sure that I have no lack of servants or messengers to whom I can give the task of carrying my breath, my word. But it is very necessary that you personally go and plead that my wish, my will become a reality. So, walang ibang kinuha ang mahal na Birhen kundi si Juan Diego. Ito ay hindi kwentong barbero, ito ay reality. Marami nasasabi nagpakita daw ang mahal na Birhen pero hindi inaprubahan ng Iglesia Katolika gaya nung nangyari doon sa Lipa. May apparition doon sa Lipa pero hindi naaprubahan. Pero ito, naaprubahan ito for sure, sigurado to. Next, he went to Tlatelolco to go to mass and see the bishop. So umunta siya doon sa Tlatelolco para magipagkita sa bishop, si Bishop Zumaraga. Zumaraga ba to? Nakalimutan ko pangalan eh. Mukhang yatang Bishop Zumaraga yata yun, ano? The bishop still did not believe him, no? Hindi siya pinaniwalaan and told Juan Diego that a sign was necessary to believe that Our Lady is sending him. So ayaw maniwala na ni Bishop Zumaraga. Sa pagkakalam ko, Zumaraga talaga to eh. Kasi ano ko to sa movie dati, yung about sa Guadalupe. Meron kasi bagong movie nito, 2021 yata, 2022. Movie about Our Lady of Guadalupe. Juan Diego told the bishop to think about the sign and Juan Diego will ask the Virgin for it. So, bago siya paniwalaan, ito sinasabi ko, ang Iglesia Katolika hindi agad-agad naniniwala. Hindi porket doon sa sa puno ng saging may biglang naukit, biglaan, wala namang gumawa na tao, biglang naukit na mukha ng Panginoon. Hindi yun agad pinaniniwalaan. Kailangan sa Bible nandiyan ang mukha ng Panginoon, yung mga mukha ng mga Birhen, hindi ganoon. Kailangan mo na siguraduhin gaya nito. Kahit sinabi na ni Juan Diego, nagpakita sa kanya ang Our Lady, ayaw maniwala ni Bishop Zumaraga. Sabi niya, balik ka na lang, bigyan mo ko ng ebidensya. As soon as he was dismissed, the bishop asked some of his staff to follow him. Nang umalis si Juan Diego, nag-utos si Bishop Zumaraga na pasundan nyo. Sundan nyo, baka gumagawa ng kwento, no? So, sinundan nila, kaso nga lang, ang bilis tumakbo ni Juan Diego. Ano nangyari? Hindi na nila makita. Sobrang bilis tumakbo ni Juan Diego eh. So, the Virgin said, That's fine, my dear son. You will come back here tomorrow so that you may take the bishop the sign he has asked you for. So go now. I will be waiting here for you tomorrow. So pinababalik doon si Juan Diego. Ang problema lang si Juan Diego hindi nakabalik. Because nung siya naparaan sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang tiyuhin na si Juan Bernardino, sobrang taas ng lagnat. Sa madaling salita, na-Indian niya si Mama Mary dito. So, naghanap siya ng manggagamot, no? Pero huli na ang lahat dahil masyadong mataas ang lagnat ng kanyang tiyuhin. Tapos, sabi ng kanyang uncle sa kanya, tumawag ka na lang na pare.
para makapag-confess na ako para ihanda na sarili ko. Guys, sa pakiramdam ko mukhang hindi na yata ako magtatagal dito. Ganun sabi ng kanyang tiyuhin. Kaya in-explain ni Juan Diego, nung siya dumaan doon, naghanap siya ng manggagamot, nakita niya si Mama Mary. Nakita niya. Then nag-explain siya na ang sakit ng kanyang tiyuhin, ang naging dahilan hindi siya nakapagpakita, no? The sickness of his uncle, the lady said, "Listen, put it into your heart. Put it into your heart, my youngest and dearest son, that the thing that frightened you, the thing that afflicted you is nothing. Do not let it disturb you." Huwag kang mabahala. Liit lang ng problema mo, huwag kang mabahala, no? Huwag kang mabahala tungkol sa bagay na 'yan. Are you not my shadow and protection? Am I not the source of your joy? Are you not in the hollow of my mantle? In the crossing of my arms? Do you need something more? Do not let your uncle's illness pressure you with grief, because he will not die of it now. You may be certain that he is already well. Sinabi sa kanya, huwag kang mabahala. Dahil pagagalingin ko siya. Naalala ko yung sinabi ni Brother Wendell dati nung siya pinakita ng mahal na birin doon nung nadisgrasya si John Paul. Sinabihan siya, Wendell, huwag kang mag-alala, pagagalingin ko si John Paul. Si Brother Wendell hindi agad naniwala. Kinuwentuhan niya si Dr. Dino Ditsing, hindi siya agad naniwala. Bakit? Baka kasi demonyo yung nagpapanggap na mahal na birhen. Kaya meron siyang inisip na kung ang mahal na birhen, hindi niya binanggit sa bibig niya. Kaya kapag binanggit niya sa bibig niya, baka marinig ng demonyo, kopyahin mamaya. So sa isip lang niya, naisip ni Brother Wendell, kung talagang ang mahal na birhen yun, gagaling ang kanyang anak without operation. Kinabukasan, tinawag siya ng doktor, sinabihan siya ng doktor, walang operation mangyayari kay John Paul. O, see? Ganyan na nangyari kay Juan Diego. Sinabi dito, huwag kang mabahala, pagagalingin ko siya. So, after retelling the bishop his encounter with the virgin and the sign that the virgin gave him, Juan Diego held out his tilma. Yung kanyang tilma. Bago nangyari yan, pumunta siya doon kasi hiningan kasi ng ebidensya eh. Pumunta siya doon sa, yung lugar na pinuntahan niya, sa ibabaw ng Tipiak Hill, yun ay lugar na bihira lang tubuan ng rosas. Bihira lang. Kung may tutubo man, hindi mo tatagal, patay. Bihira talaga yon. Yung kanya pinuntahan na parte ng Tipiak Hill kung saan magpapakita sa kanya mahal na birhen. Kumuha siya ng roses doon. Sabi kasi ni Mama Mary sa kanya, kumuha ka ng roses dyan, tapos iharap mo doon kay Bishop Zumaraga yung mga roses. Sinagahanap siya ng signs, hindi ba? So, kumuha siya, tapos nilagay niya sa kanyang tilma. Yung tilma, yung kanilang damit. Para kasing kung ano yun eh, kumot, yung tilma. Lagay niya doon yung mga roses. Ginano niya. Para bang yung tayong bata pa, nangunguha ng sa punuan ng mansinitas. Yung bunga, lalagay natin yung bunga, ginaganyan natin. So, ganyan ang ginawa ni Juan Diego. Nilagay niya sa loob yung mga rosas. Walang malay si Juan Diego na yung mga roses nilagay niya doon, yun ay hindi ordinary roses. Bakit? Hindi madaling tubuan ng roses yung lugar na pinagkuha niya ng maraming roses. Oh. Ngayon, dinala niya. Inako niya doon sa harapan ni Bishop Zumaraga. Ano nangyari? Tuloy natin. And the sign that the Virgin gave him, Juan Diego held out his tilma, and as the flowers fall to the floor, the image of the Virgin appeared in the tilma. Ang nalaglag na ang mga rosas sa sahig, nagtaka. Pati si Juan Diego nagtaka. May biglang drawing sa kanyang tilma. And guess what? Alam natin kung anong klaseng drawing niya, no? Sinimulan ko na, tuloy ko na lang. Okay. Doon tayo. Sa mga pangyayari ito, may mga milagrong nangyari. Ang mga Aztec na convert. By 1539, 8 million Aztecs have converted. Hindi ng milagro, no? Total eradication of human sacrifices. Na mangyari ito, natigil ang human sacrifices. Countless stories of healing and ending of plagues
and floods through the intercession of Our Lady. Yung mga baha, yung mga dilubyo, biglang nawala ng dahil sa intercession of Our Lady. Tingnan nyo. Sa tagal ng mga sulpot, walang ganitong nangyari sa kanila. The miraculous preservation of the sacred image from destruction. So, ito kakaiba. Yung imahe na nasa tilma, hindi mo siya masira. Hindi masira. Tuloy natin ha. Ito. The image of the Virgin with Jesus is still in her womb. The ribbon symbolizes hindi ito yung dito sa isa. Ay wala, hindi na nakalagay dito, nako. Sayang, wala rito yung hinahanap ko. Ang sinasabi doon, yung mata na nasa imahe ni Mama Mary sa tilma, kahit doktor, meron akong file niyan kahit scientist, inobserbahan, nilagyan ng lente yung mata na nasa yung mata ng mahal na birhen sa tilma, nag-a-adjust. Ito mo yung mata ng buhay na tao kapag nilagyan mo ng ilaw yung mata, nag-a-adjust yung kanyang yung pupil. Nag-a-adjust. At guess what? Sa loob ng mata may imahe. Anong imahe na nasa loob ng mata? Yung imahe ni Juan Diego na binuklat yung kanyang tilma kung saan nandoon nakaharap si Bishop Zumaraga at ang dalawang staff ni Bishop Zumaraga. Sabi ng mga pinakamagaling na pintor sa Pilipinas, hindi na to kayang gawin ng sino mang pinakamagaling na pintor. Ito pa. Yung drawing na nasa tilma, dumaan sa laboratory test. And guess what? Yung drawing, hindi nakalapat sa tilma. Para bang lumulutang? Yan, i-research nyo yan. Lumulutang ang drawing na hindi siya nakalapat talaga sa tilma. Kung titignan mo sa harapan, nandun siya sa tilma. Pero kung sa side view mo siya titingnan, hindi nakalapat ang drawing sa tilma. At ang mga kulay na ginamit, hindi kahit na anumang pinta na makikita mo sa mundong ito. Kakaiba, ano? Tapos, ito din-display dun sa Mexico. Minsan, may loko-lokong dumaan doon, pinasabugan ng granada. Nilagyan ng granada, buong nilagay doon. Pinasabugan, pumutok, sobrang lakas, nasira yung paligid. Ang imahe, hindi man lang anong tawag doon sa natatsa? Sa Tagalog natatsa, waamon yun natatsa, mukhang walang nangyaring pagsabog na naka-apekto doon sa hindi man lang nadaplisan. Hindi nadaplisan, ganun, ba't ko nalaman yan? Kasi na-research ko yan. Ngayon, sumabog. Wasak yung nasa paligid ng nung original na tilma na nilagay doon sa Church of Mexico. Lahat nawasak dahil sa pagsabog ng granada, pero yung mismong tilma hindi siya naapektuhan. O minsan rin ito na nabuhusan ng anong likido. Kung anumang likido ang nakabuhos sa kanya, yung kulay, para bang nabago, para bang kung sa sa print pa na computer, nabasa ng tubig, biglang kumalat yung kulay, parang ganun ba? Pero, ilang araw lang kusang bumalik sa dati yung itsura ng kulay na mukha yang nawasak o nabasa ng liquid. Yan, proven lahat yan ng scientist. Dumaan yan sa matinding laboratory test, yang tilma ni Juan Diego, at mismo scientist na namangha sa kanilang mga nadiskubrihan. At yung tiyan ng babae may pulso. Yung tiyan ng Guadalupe may pulso. At ang meaning ng Guadalupe,
tinapakan niya ang ulo ng ating balikan yung meaning ng name Guadalupe. Ito, sabi ganito, Guadalupe is an Arabic word meaning river of love. When the Virgin appeared to Juan Diego's uncle Juan Bernardino and asked her for her name, his uncle heard the word Cuatlaxope? Pronounced, alam niya, yes, tama ang sinabi ko. Pronounced as Cuatlaxope, meaning the one who steps or crushes the serpent. Yan ang ibig sabihin ng Guadalupe. Oh. Hindi ko na maipakita yung ibang dito na isel kasi saan ko yan nailagay yun? Meron akong dokumento nito sa Our Lady of Guadalupe pero hindi ko na matunton. Actually, meron akong ginawang dyan, video documentary, kaso nga lang nasa Bisaya yon. Nasa Bisaya, so hindi ko maipalabas kasi dahil sa background na background music niya, baka makapiright tayo. Hindi ko siya ma-play, kaya wag na lang nating ipilit. Okay, no? So, yun po ang kwento patungkol sa Our Lady of Guadalupe. Confirm po yan ng simbahan. Pag sinabing confirm, walang kaduda-duda. Legit. Pag sinabing hindi confirm, gaya ng Our Lady of Lipa, sabihin may naging reason ba't hindi siya na-aprubahan. Ganyan na. So, buti na lang, nagkaroon ako ng konting background dito.